Mama, mapuputulan na ba tayo ng kuryente? But we all know that there is a connivance between the Energy Regulatory Commission and the Meralco. Kung sa monopoly, ang buyer ay nakokontrol ng seller, sa monopsony naman po, ang buyer, nakokontrol niya ang mga seller. They control the whole of Metro Manila, NCR. They control the whole of the Calabarzon, including my province, Laguna. They control Pampanga at Bulacan. They are so huge and enormous that they have subdivided the whole franchise. Control ng Meralco ang ating economic growth. Isang board of director ang nagko-control. Bago nila bigli ng Ilihan Power Plant, Mr. Speaker, ibalik po muna nila ang perang sobrang siningil nila sa 7.6 million subscribers dito sa Luzon. Ibalik ang sobrang pera sa bayan sa pamamagitan ng cash. Ibalik natin sa 7.6 million Pilipinos, including you, including me. Magpalit sila ng pera sa atin. Magandang araw Pilipinas, live tayo ngayon dito sa Radyo Bravo, ganoon din sa Bravo News at makakasama natin na walang iba kundi ang very eloquent speaker ng Lone District ng Santa Rosa City, Laguna, walang iba kundi si Congressman Dan Fernandez. Kong, magandang araw sa inyo. Magandang araw, Nep, at mabuhay ka at sa lahat ng mga nakikinig sa iyo. Yung sinabi kong eloquent speaker, hindi yung Speaker of the House, ha? Okay. Marami na ang nanood dito sa inyong privilege speech. Kaugnay dito sa, sabihin na nating tirada ninyo, ika nga, dito sa Manila Electric Company o Meralco. Pero marami din ang umalma at kabilang na dito si former Quezon City Representative at kasama nyo na si Kit Belmonte at sinabi niya na marami daw factual errors at ganoon din na mga inaccuracies ang mga binitawan ninyong mga figures doon sa inyong privilege speech, Kong. Ako, I will encourage them that to sit it down with me, no? Para Okay. ma-explain ko sa kanila mismo kung bakit tayo niloko ng Meralco. Mahabang panahon tayo niloko mula 2012 hanggang ngayon. Dahil yung kanilang tinatawag na 1 peso and 44 centavos per kilowatt na presyo, hindi po yun ang dapat. Meron po silang tinatawag dito na error in the calculation nung mula noong 2011 to 2015 dahil meron po tayong tinatawag na ruling sa ERC na every 4 years dapat nagko-compute tayo. Yun ang sinasabi ng ERC. Every 4 years, pag distribution utility ka, like Meralco, i-compute natin kung ano yung magiging sisingili mo sa taong bayan. Yun lang 1 peso and 44 centavos per kilowatt. Binabago yan every 4 years. 4 years, okay. Nep, tanda mo, tingnan mo ha. Mula noong dapat, nag-expired yan noong 2012. Dapat yung 2012 hanggang 2011 hanggang 2015. Kinompute nila dapat yan. Pero dahil hindi nila kinompute, nag-expire na naman siya ng 2015, hindi na naman nila kinompute yung 2015 hanggang 2019. Tapos, kumbaga kung dapat aasahan natin, may pagbabago dahil sa recomputation. yes, oo. Kasi nga nagbabago lahat ng mga parameters. Like for example, nung kinompute yan nung panahon ng 2009. Kinompute yan eh. Nung kinompute yan, mataas yung financial crisis. Dahil tayo may Asian crisis during that time. Kaya mataas yung mga barometro. Ano yung mga parameters nun, Nep? Ang mga parameters nun ay katulad ng ating pong yung risk ng ating bansa. Dahil nga Asian crisis, pag nagnegosyo ka, mataas yung risk mo, kaya mataas yung risk rate mo. At yung interest rate mo, pag nangungutang ka sa bangko, mataas din yung interest rate mo. Kaya sa computation mo, mataas lalabas yung weighted average cost of capital mo. Kaya nga, hindi sila nag-compute. Ang ginawa na lang nila ay sabi ng ERC ay lang tayo, yung interim maximum allowable revenue o yung tinatawag nating
temporary na lang muna ang gawin natin. Provisional. At hindi nila binago yung provisional na yon. Ngayon, ang sinasabi ng Meralco, hindi naman kami regulator eh. Yan ang sinasabi nila lagi, madidinig mo kay Saldi. Hindi naman kami ang nagko-compute ang nagko-compute ERC eh. ERC, pero kaya nga ang ERC may responsibilidad din dito. Kaya nga sabi natin, iimbitahan natin lahat yung mga former commissioners, lahat ng mga institutions, kasi nga may liability sila dito dahil hindi sila nag-compute. May kabigatan kong yung binitawan ninyong pananalitan na mukhang may connivance o sabuatan itong ERC at Meralco. Alam mo pare, paano mo sasabing walang sabuatan? Ang sinasabi ng batas, kada 4 na taon, i-compute mo yan. Isang beses lang tayo nag-compute, 2007 hanggang 2009 lang. Ang sinasabi ng ruling ng ERC noong 2004, which was amended ng 2006, magko-compute tayo kada 4 na taon. So, hindi tayo nag-compute. So ngayon, pag titingnan mo, ako kasi, alam ko ang computation nito. Yun. At ganito yan. Tingnan mo. Ang sinasabi ng ruling ng ERC sa kanilang batas, sige, darating na ang 2011 to 2015. Yan ang susunod na dapat na itatakda natin kung magkano yung sisingilin natin peso per kilowatt sa mga taong bayan. Correct. So, ipoproject nila. Ipoproject nila yung kanilang computation para ma-arrive nila kung magkano i-charge nila. Pero since hindi na sila nag-compute, so meron na tayong mga actual historical data. Meron na tayong mga data ngayon, mga datos, kasi hindi nga tayo nag-compute eh. Kaya nakakuha na kami ng mga datos. Nakuha na namin yung mga, nung nakaraang 2012 hanggang ngayon, hawak-hawak na natin yung mga datos. Kaya na-compute natin kung magkano ang sobra na nilang siningil. Ngayon, ang tanong, meron bang sobrang siningil ang Meralco? Admittedly, yes. Sinabi ni Manong Joe, nagbalik na raw sila ng 48 billion pesos. Saldaryaga, ng ERC. So, ibig sabihin, kung inutusan sila ng ERC na ibalik ang 48 billion, meron silang tinatawag na overcharging. Sa mga nirabak dito, Nep, I hope na magkaroon na ng hearing next week dahil, alam mo, ipakikita ko sa taong bayan ano yung mga tinatawag nilang windfall profit. Ano ba yung windfall profit? Ito yung mga large unexpected gains resulting to doon sa kanilang tinatawag na mga lucky circumstances dahil yung kanilang kinitang sobra hindi nila nilalagay yon doon sa kanilang doon sa actual na neto nila. Ikino-consider nila itong loss. Pag kino-consider nilang loss yun, bilyong piso yun nila kinonsider nilang loss. Mga 106 billion ang kinonsider nilang loss. Na hindi yun nag-a-appear doon sa kinita nila. Para na sa ganon, yung binibigay nila sa kanilang mga shareholder, hindi kasama yung overcharging na yan. So dito nila kinukuha yung mga inuutos ng ERC na ibalik na 48 billion. Ang tanong, Nep, nararamdaman ba natin yung 48 billion na ibinalik nila? Ayun, oo. Diba? So, at according sa aming computation, kailangan pa nila magbalik ng 150 billion plus. Magkano kong ulit kong magkano? 150 billion. 150B. Oo. 150 ang kailangan pa nilang ibalik sa taong bayan. At this time, kailangan nilang ibalik ng cash. Hindi mo dapat to i-offset doon sa ating Meralco rate. Bakit? Dito nga lang sa computation, para sa inyong mga profit, hindi na namin kayo mapagkatiwalaan eh. Dito pa sa bilyong-bilyong piso na ibabalik nyo, na i-offset nyo sa aming electricity rate. Oo. Bill. Electricity bill, oo. Kaya nga ang sabi ko dito, kailangan dito yung malawakan at malalim na pag-aanalisa noong kanilang mga datos na available na. Dahil historical na to, nakaraan na to. Kaya sabi ko dito. Handa na kayo doon, Kong, ha? Ha? Handang-handa na kayo doon.
Oo, nakahanda tayo dito kasi ang mga data na hawak natin ay mismong galing sa kanila. Ayun. Dahil sila ay publicly listed company. Correct. Kaya lahat ng kanilang mga financial documents, isinasubmit Bukas. nila yan Yes. sa isang external auditor para Ayun. yung kanilang tinatawag nakikitain. Mukhang Yung kanilang return of investment. Gulayat, sabi ka ng iba, mukhang Gulayat ang babanggain nyo talaga dito. Well, kailangan na eh. Kailangan, Alam mo kasi, ang sinasabi nga ng ating mga kaibigan na dating mga congressman, si Congressman Kit Belmonte, saka si Congressman Terry Ridon, kasi nga, pagtuusan natin ng pansin, yung mga malalaking mga bagay, like for example, yung power generation, na mag-create tayo ng mga power generator, para mas marami tayong kuryente. Tama yun. I agree with them. Pero, ito nga ang problema eh. Dahil we created a monster out of Meralco, no? Kasi sa totoo lang sila kasi hindi lamang sila distribution utility. Ang sinasabi nila pinapass on lang nila sa atin yung nabibili lang ng kuryente. Alright. So, abangan namin, Kong, ang investigasyon ninyo, ha? Abangan namin. Okay, so maraming salamat, Nep, at mabuhay ka. Salamat ng marami. Congressman Dan Fernandez ng Lone District ng Santa Rosa City, sir. Magandang hapon sa inyo. Yun po si Congressman Dan Fernandez ng Lone District ng Santa Rosa City sa lalawigan ng Laguna, at medyo masaya itong mangyayaring hearing o investigasyon, no? In aid of legislation, siyempre dito sa ginagawang gagawing investigasyon ng lower house o itong Kongreso, at andito ang Bravo News at Radyo Bravo para abangan ang mga latest na mangyayari sa investigasyon na ito ng Energy Regulatory Commission, ERC, ganon din ang Manila Electric Company o Meralco. Yan po ang ating live interview. Ito po si Nep Castillo nag-ulat para sa Bravo News.